Good morning po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon for another Sunday na tayo ay nagkatipon-tipon upang purihin siya. Alam niyo po, ako ay blessed na blessed at ako ay nandito muli para kasama kayo at magpuri sa ating Panginoon. So for now, tayo po ay tumayo and let's roam around and say hi to everybody. Good morning, good morning. Sige po, tayo po ay umupo muna at may share lang po ako na nung ako ay nasa ibang lugar, may na-meet po ako, syempre long time no see. Nagkakwentuhan kami syempre, parang catching up. Sabi niya, Brads, kumusta ka na? Okay lang. Napag-usapan namin, ang hirap pala ng nasa abroad, sabi niya. Nakakalungkot. Pag tayong mga normal na tao, tayo malungkot, sabi niya. Pero alam mo, Brads, napansin ko yung mga pari. Pag sila pala ang nalungkot, iba rin. Alam mo ba kung anong tawag sa kanila? Malungkot din. Hindi, sabi niya. Ang tawag sa kanila, depressed. Isa pa. May isa naman, binata siya. Engineer. Sabi niya, alam mo, Brads, pagdating sa babae, mabilis ako. Siguro napapasagot ko siya mga 1 week. Sobra ka naman, di ka rin mahangin ha, sabi ko. Oo, pero may nakasabayan ako, sabi niya, lingkod ng Panginoon. Nako, wala akong panama doon, sabi niya. Kung ako 1 week, siya 3 days na pasagot niya. Kaya sabi niya, Brads, next time, pag may nakaribal akong lingkod ng Diyos, ako mabilis, siya ibang klase. Mabilis ako, siya kasi pastor. Kaya wala akong panama. Okay, yun lang po. Tayo tumayo and let's pray. Purihin ang Panginoon. Praise be unto you, Father. Praise be unto you, Jesus. Praise be unto you, Holy Spirit. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming Diyos na karapat-dapat ng aming pagsamba. We are nothing without you, O Lord. You are the source of everything. Ang bawat hininga sa aming buhay, O Lord. Lahat ng ari-arian namin, everything that we own is from you. Thank you so much, O God. Ano man ang aming pinagdadaanan, maganda man o hindi maganda, you are always with us. Thank you so much, O God. Forgive us our sins, O God. Linisin mo ang aming mga puso at isipan, O Lord. Lord, we pray that your Holy Spirit be upon us every day, that we may live our lives holy, 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 just like you, O Lord. May we live virtuous lives, lives that can be a blessing to others, Panginoon. Lord, inaalay po namin ang araw na to sa iyo as we praise you, as we worship you. We lift up everybody to you, O Lord, the worship team, the ushers, everybody na magme-minister, Panginoon, we lift them up to you. Na ikaw ay mabigyan ng glory, O God. We also lift up to you our speaker for today. Grant him wisdom and discernment that he may deliver your message, that it may encourage and inspire all of us, Panginoon. Lord, to you always be the glory and the honor. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.
Amen. Manatili po tayong nakatayo. Sino po dito? Ready na. Ready lang mag-worship kay Lord. Amen po. Dahil alam ko na kanina tayo nanalangin, tayo po ay dumulog sa presensya ng Panginoon. Amen. Pero ang scripture says, we approach His throne that we may receive mercy and find grace. Na kapag lumapit daw po tayo sa Panginoon, sa Kanyang trono, matatanggap po natin ang Kanyang habag at biyaya. Amen. Yung grasya niya, yung unmerited favor niya. Amen. So, buksan po natin ang ating mga puso sa ating pagpupuri sa Panginoon at nawa po ito po ibigay natin para sa Kanya. Hallelujah, Lord Jesus. Diyos sa buhay ko, ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihahamin. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Kailangan ko ay pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan ko'y dadakilain, wala na sa'yo maihahamin. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong maihahamin. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong maihahamin. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahamin. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang aking nadarama, Yes. sa tuwing napiling
dito naniniwala that everywhere we go, kasama natin ang Panginoon. Amen. I belong to you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. And I am yours, and you are mine. You promised me, you'll never leave. You promised me, I'll never forsake, and I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. I belong to you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. And I am yours, and you are mine. You promised me, you'll never leave. You promised me, I'll never forsake, and I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. You promised me, you'll never leave. You promised me, I'll never forsake, and I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Oh, Lord, you promise us, oh Lord, that you will never leave us nor forsake us, oh God. That you are our shield, that you are our rampart, you are our strong tower, oh God. You, Lord, are a shield around me, everywhere, everywhere that I go. You, Lord, are a shield around me, everywhere, everywhere that I go. You, Lord, are a shield around me, everywhere, everywhere that I go. Your grace and love surround me, everywhere, everywhere that I go. And I am yours, and you are mine. You promised me, you'll never leave. You promised me, I'll never forsake, and I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. You promised me, you'll never leave. You promised me, I'll never forsake, and I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. You promised me, you'll never leave. You promised me, I'll never forsake, and I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, where I go, where I go, everywhere that I go. Amen.
we thank you. Thank you, O God, that you promised that you will never leave us nor forsake us. Because that's how you are good and faithful and gracious to us, O Lord. And we'll just continue to declare your love. We'll just continue to declare your faithfulness in your congregation, O God, amongst your people, Lord. Because, God, you deserve to be worshipped. You deserve to be worshipped, be praised, oh God. Thank you, Lord. God, we can never count, Lord, your goodness upon us, oh God. Hindi namin mabilang, Panginoon, kung gaano kakabuti sa amin, Panginoon. But with this song, Lord God, this song of praise, Lord, tanggapin mo ang aming pagsamba at pasasalamat sa inyo, Panginoon. Especially, Lord, ang aming kaligtasan, salamat that you found us, God. Thank you, Lord, that you chose us. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I call you faithful for the promises you've kept
time you brought me through. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, And I just wanna thank you, I just wanna thank you, And I just wanna thank Can we just lift our hands to God? You know, sometimes when you go to the presence of God, we are speechless. Wala tayong masabi sa presensya ng Panginoon for His goodness and faithfulness. Come on, church, let's lift our hands to the Lord. I just wanna thank you, Lord. Dumating ba sa buhay mo na kapag lumapit ka sa Panginoon, minsan wala kang masabi? You just want to say, oh, Lord, oh, you're speechless. Can we just lift our hands to God? Lift your hands to the Lord. At sa pagtaas mo ng kamay sa Panginoon, masasabi mo ba na mabuti ang Diyos sa'yo? Masasabi mo ba na mahal ka ng Diyos? Ano ang kabutihan na ginawa ng Lord sa'yo? Think everything that God has done for you. You will be speechless. Wala kang masabi kundi, oh, Lord, oh! I just wanna thank you, Lord.
life, God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's see it again for the last time. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, you are good. You are good. God is so, so good. You're so good, Lord. You are so good, God. Yes, God. Thank you so much for your goodness, for your faithfulness, for your great love and mercy upon us, Panginoon. Lord, we know that this moment, this hour, is not enough, O God. Hindi sapat ang oras na ito upang pasalamatan ka namin, Panginoon, sa kabutihan niyo, sa pag-ibig niyo sa aming buhay. At minsan pa, Lord God, ang pusong ito, ang buhay na ito, ay para sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Tayo ho muna ay kumamay ng 10 katabi natin at sabihin natin, good morning. Pinagpala ka ni Lord. Praise the Lord. Amen. Ayan, sige po, magandang umaga sa bawat isa. Yun o, talagang ang ganda ang fresh ng energy ngayong umaga. Amen. Hallelujah. It's last Sunday, sa buwan ng May. Ang bilis naman ng panahon, magkakalahating taon na tayo. Amen? At sa kalahating taon na yon, sabi nga ng song kanina, ating naranasan ang goodness ni Lord. Amen? Amen? Sige nga po ating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! Ayan, full house tayo ngayong umaga. And syempre, salamat po sa Lord dahil tayo po ay nandito, pinalakas, pinalusog, pinatitibay, pinagpapala ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Amen? At syempre, bago ko simulan yung message, gusto ko pong i-welcome ang atin pong kababayan galing po ng US of A. Elder Eric Arenas. Elder Eric! Ayan, welcome po. Ayan, ilang taon po kayo sa US? 10 years, Elder? Ayan po, si Elder Eric po ay katuwang ko yan sa international life group natin po every Wednesday. Kaya kung meron ho kayong kamag-anak na nasa ibang bansa, ipa-join nyo po sa amin, Pa-join nyo po sa life group natin sa international. Weekly po yan. Nagkikita po kami lagi sa every week at sila po ang laging opening prayer namin. Elder, na-miss namin kayo sa international last week, So ipag-join nyo po sila, yung mga kamag-anak po natin na sa ibang bansa para sila rin makarinig ng salita ng Panginoon. Amen? Ayan, so again, welcome po Elder Eric. And syempre, congratulations kay Brother Steve. Saan si Brother Steve? Ayan, may bago na namang teacher, ang House of Prayer. So congratulations for passing the licensure exam for the teachers. At syempre, sa mga nakapasa po dyan, congratulations. Sabihin mo rin sa katabi mo, congratulations! Ayan, congrats syempre, naka5 buwan na tayo
ngayong 2025. At syempre, nandyan pa rin tayo, malakas at pinagpala ng Diyos. At ngayong umaga po, ayan, ang atin pong pag-uusapan is all about, ayan, paki-flash nga sa screen natin, basahin natin, 1, 2, 3, faith, hope, and love. Ayan, lagi nating nababasa, lagi nating nakikita, lagi nating naririnig ang faith, ang hope, at ang love. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ang sabi po ng Bible, 1 Corinthians chapter 13, verse 13. And now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Mayroon daw tatlong mananatili, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. At ang pinakadakila sa lahat, walang iba kundi ang pag-ibig. Ang author po ng Corinthians ay walang iba si Apostle Paul. At sa mga sulat ni Apostle Paul, meron po siyang binanggit na 9 fruits of the Holy Spirit and 9 gifts of the Holy Spirit. Yung 9 gifts ng Holy Spirit, mababasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 12. Yung gifts na yon, nandyan yung gift of wisdom, gift of knowledge, gift of faith, gift of healing, gift of miracle, gift of discerning, interpretation of tongues, gift of tongues, ano ba yung isa? 9 gifts yan, At na-extend yung mga gifts na yan. Merong gift of music, merong gift of serving, mga ushers natin, mga intercessors natin, may gift of leadership, administration, hospitality, at yung gifts na yan, binigay ng Diyos yan sa church. Binigay ng Diyos yan sa atin para mas maging effective tayo sa paglilingkod. Tunay nga naman, hindi pwedeng lakas lang ng loob. Kasi kung palakasan lang ng loob, baka ako yung worship leader nyo kanina. Buti na lang si Pastor Kelly, mayroong gift of music, at hindi si Pastor Israel. At lahat ho tayo mayroong ganon. Iba-ibang gift, at yung gift na to, gagamitin natin para makapaglingkod tayo kay Lord at mapaglingkuran natin ang bawat isa. Yan po ang purpose ng gift of the Holy Spirit, para mas lalong maging effective ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Siyam yan. Sa book of Galatians naman, chapter 5, verse 22 hanggang 23, mayroon namang fruit of the Holy Spirit. Ano-ano yung mga yon? And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, meekness, and self-control. Siyam din yan. Kaya nga sa Bible, ang number ng Holy Spirit ay 9. Merong 9 gifts para maging effective tayo sa paglilingkod. Mayroong 9 fruits of the Holy Spirit para sa pag-uugali ho natin, para sa katangian natin, para sa character natin. At itong mga fruits na ito, ang goal niyan, maging katulad tayo ni Jesus Christ. At dito sa binasa nating 1 Corinthians chapter 13, ang tawag sa chapter na yan ay love chapter. Sa mga naunang verses, sa mga yung first to 3 verses niyan, sinasabi ni Apostle Paul na kahit kayo man ay mayroong gift of the Holy Spirit, meron kayong gift of tongues, meron kayong gift of wisdom, or anumang gift na meron tayo, kung wala namang pag-ibig, it is nothing. Diba? Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, kung babasahin natin, nandun yung definition. Love is patient, love is kind, etc., etc., etc. Ano po? Kailangan ng fruit. Ibabalance nung fruit yung gift ng Holy Spirit. Aanhin natin kung meron tayong gift of healing, pero paglabas mo ng church, masama yung ugali mo. Diba? Aanhin natin yung gift of music, pero paglabas ng church, palaaway ka, matampuhin ka, magagalitin ka. Sabi ni Apostle Paul, it is nothing. Kaya ang mahalaga, sabi niya,
meron tayong pag-ibig. At sa last verse, yung binasa natin kanina, at itong tatlong ito ang mananatili, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. At ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen? Baka kasi may asawa yung mapagsabihan mo, magalit yung asawa niya, no? Siyempre, I love you with the love of the Lord. Isa-isahin po natin yan. Faith, hope, and love. Isa pa pong slide. Pag sinabing faith, it is believing on the unseen. Sabi ng Hebrews chapter 11, verse 1. It is abiding trust in God and His promises. Ito yung pagtitiwala mo. Diba? Pagtitiwala mo sa Diyos, nakilala mo sa Kanyang mga pangako. Isa pang slide. At syempre, pag sinabing pananampalataya, walang ibang tinutukoy dyan si Abraham. Genesis chapter 12 verse 1, the Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Merong isang mama, merong isang tao, tinawag ng Diyos. Ang pangalan pa niya ay Abram. Later on, naging Abraham. At itong taong ito, wala siyang nabasa about God. Walang nag-share sa kanya about God. Wala siyang nabasang Bible about God. Pero meron siyang narinig, natinig, at ang sabi sa kanya, Abraham, ikaw ay lumabas sa iyong bansa, ikaw ay lumabas sa tahanan ng iyong ama, at ikaw ay sumunod sa lugar na kung saan ipapakita ko sa iyo. Kung tayo yun, susunod tayo. Di ba? Siguro habang ikaw ay nagluluto at inawag ka, di ba, Marie! Di ba? Merong boses na nagsalita. Pero si Abraham, by faith and through faith, sumunod siya doon sa kanyang narinig. Sumunod siya sa Diyos na hindi pa niya kilala ng una. At itong Diyos na ito, nagpakilala sa kanya over time. Yan, isa pang slide. Yan si Abraham. Isa pang slide, pinangakuan ng Panginoon, maging kasing dami ng buhangin ang iyong salinlahi, kasing dami ng bituin, at Abraham, bibigyan kita ng anak. Diba? Alam naman natin na nung tinawag si Abraham, he was 75 years old, at mas matanda ng 10 taon yung asawa niya. So 75 plus 10, di 85 yung asawa niya. At itong pangako ng Diyos kay Abraham na magkakaroon ng anak, nangyari after 25 long years. Sinong 25 years old dito? Ay, wala. 24. Grabe naman to. 25. parang ano yon? Minus 30. Di ba? 25 years na pangako ng Panginoon pero nangyari kay Abraham. And one day, sa pananampalataya, tinawag ng Diyos ulit si Abraham. Inutusan ulit ng Diyos si Abraham. And what if yung obedience natin doon sa pananampalataya na meron tayo ay magkukos ng broken heart? Diba? Madudurog yung puso natin. What if yung obedience na yon will break our hearts? Susunod pa rin ba tayo? Si Abraham sumunod. Isa pang slide. 10 chapters after nung pagkatawag sa kanya, on chapter 22, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, I am here. He replied. Isa pang slide. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Verse 3, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ibigay mo sa akin ng iyong anak. Yung anak na desire mo. Yung anak na pinanalangin mo. Yung anak na mahal mo. Yung anak na ipinangako ko sa iyo. Ibigay mo siya sa akin.
Gagawin kaya natin yon? Di ba? Pero si Abraham, nakita natin, sabi niya, early morning, he saddled his donkey. He saddled yung donkey niya, nag-load siya. At kung ating nabasa yan, kung napagbulay-bulayan nyo kanina yung binasa ko, walang anumang sinabi si Abraham sa direksyon ng Panginoon sa kanya. Amen? Walang pagre-reklamo. Hindi nakipag-negotiate, hindi nagreklamo si Abraham, pero ang ginawa niya, it is a step of faith. Diba? A steady step of faith, step of obedience. Pagsunod, walang pag-iimbot, walang pagre-reklamo, walang negotiation na, Lord, grabe ka naman. Lord, mahal ko yung anak ko. Lord, pangako mo yan. Lord, regalo mo yan. Lord, binigay mo yan. Lord, bakit mo siya kukunin sa akin? Sacrifice means papatayin niya yung anak niya at ihahandog niya sa Panginoon. Kapag ang pananampalataya pala at ang obedience ay nagsama, dadalhin ka doon sa isang lugar na kung saan makikilala mo si Lord. I-reveal ni Lord yung kanyang sarili sa'yo. Dahil yung ending niyan, hindi namatay si Isaac. Yung ending niyan, nag-provide si Lord ng tupa at yun yung kanyang hinandog. At sa lugar na kung saan nag-provide si Lord, tinawag yun na Jehovah Jireh. Yung lagi nating sinasabing Jehovah Jireh, doon nagsimula sa lugar na yon, sa step of obedience ni Abraham, na kahit masakit sa kanya, tinuloy pa rin niya, ibinigay pa rin niya, and nag-reveal ang Lord sa kanya, I am your Jehovah Jireh, the one who provides. Hindi nais ng Diyos na mamatay si Isaac. Hindi nais ng Diyos na kunin yung pangako niya kay Abraham. Ang nais ng Diyos, si Abraham na father of faith ay magtiwala sa kanya. Amen? Ganon din po tayo. Minsan yung pagsunod natin, may kasamang kasakitan yan, may kasamang kahirapan yan. Pero the moment you follow God, the moment you obey, God will reveal Himself to you. Siya ang Jehovah Jireh mo, siya ang Jehovah Rapha mo, siya yung Jehovah Nisi mo, o anuman yung nais ng puso mo, i-reveal ng Lord sa'yo. Kaya kapag merong pinasurrender si Lord, hindi intensyon ni Lord na kunin yun sa'yo, yung pinapasurrender niya, kundi nais lamang ng Panginoon na itong pinapasurrender niya sa'yo, nais lamang ng Lord na makita mo na siya lang yung kailangan mo sa buhay mo. Amen? Si Lord lang yung kailangan natin sa buhay natin. Kung meron siyang pinapasurrender, hindi niya ibig sabihin na, alisin ko na sa iyo yan, kunin ko na sa iyo yan. Hindi ganun si Lord. Nais lamang niya maging dependent tayo. Nais lamang niya na magtiwala tayo sa kanyang kalooban. Amen? Amen? Kaya araw-araw, ating ipagkatiwala ang ating buhay sa ating Panginoon. Isa pang slide. Romans chapter 10 verse 17 sa New King James Version. Sabi niya, so faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Sa Amplified Version, isa pa nga, sabi niya, same verse. Yan. So faith comes from hearing, sabi niya, what is told and what is heard comes by the preaching of the gospel concerning Christ. Ang pananampalataya pala, nagsisimula yan kapag ating narinig. At hindi lang narinig, kundi heard. Pag sinabing heard, nilagay mo sa puso mo. Amen? Pag narinig mo lang, nilabas mo dito, passive hearing yon. Pero pag narinig mo dito, nilagay mo sa puso mo, active hearing yon. Ibig sabihin, mayroon kang gagawin. Mga kapatid, yung mga hamon sa buhay natin, yung mga challenges sa buhay natin, yung mga problema sa buhay natin, ginagamit ng Diyos yan para yung faith natin lumago. Pero anong kailangan? Salita ng Diyos. Amen? Kailangan natin lagi ng salita ng Diyos na re-remind tayo.
ng salita ng Panginoon. Kapag every Sunday, mayroong preaching. Sa mga life group natin, mayroong preaching. Sa online natin, mayroong preaching. Doon sa mga preaching na yon, doon lumalago yung ating pananampalataya. At kapag ikaw ay dumaan sa pagsubok, dumaan sa kahirapan, dumaan sa trial, mayroon kang bala. Ano? Salita ng Panginoon. Amen? So ang pananampalataya natin, it comes from hearing and hearing of the Word of God. Kaya huwag tayong magsawa na magbasa ng Biblia. Huwag tayong magsawa. Kahit minsan paulit-ulit yung mga pastors natin, yung mga preachers natin, paulit-ulit yung message. Bakit? Kasi hindi natin ginagawa. Diba? Sa isang taon, ilang weeks yung isang taon? 52 weeks. Ibig sabihin, kung ikaw ay 10 taon ng Kristiyano, 52 times 10, 512. Preaching na ang narinig mo. Sunday pa lang yon. Hindi pa kasama ang life group, hindi pa kasama ang women's fellowship, men's fellowship, young pro, youth ministry. Di ba? Pero sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, lalong tumatatag, lalong lumalago yung ating pananampalataya para kapag may dumaan ang pagsubok, hindi ka natataranta. Kapag may dumaang pagsubok, hindi ka nagkikwit. Kapag may dumaang pagsubok, hindi ka nandun sa isang sulok umiyak. Pag may dumating na pagsubok, may salita ka ng Diyos. Amen? Yung salita ng Diyos, ayan, nagpapatibay, nagpapalakas ng ating pananampalataya. Amen? Just like Abraham, patuloy tayong manampalataya. Hindi mo man nakikita, hindi mo man nararanasan pa, or hindi mo alam ano ba yung plano ng Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Ipagkatiwala mo yung buhay mo, yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung relationship mo, or anumang bagay na mayroon ka, ipagkatiwala mo yan sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Yan po ang pananampalataya. Number 2, pag-asa. Sino may pag-asa dito? Hallelujah. Pag-asa or hope, it is a confident expectation of eternal salvation. Napakahalaga po ng pag-asa. Kung mahalaga ang pananampalataya, well, mahalaga din yung pag-asa. Kasi maraming Kristiyano, nawawala ng pag-asa, sumusuko sa buhay, lalo kung tayo ay nasa banig ng sakit. Lalo kung tayo ay may pinagdadaanang matitinding hamon ng buhay natin. Anong sinasabi natin? Wala na talagang pag-asa yung aking sitwasyon. Wala na ako nakikitang liwanag sa dilim na ito. Tama po ba ako? Di ba? Pero bilang mga Kristiyano, nawa, huwag mawala ang pag-asa. Isa pang slide. Ito ay tree stump. Ayan. Stump, S-T-U-M-P. Ano, yung puno, malaking puno, pinutol siya. Ano, binawasan siya. Pero itong tree stump na ito, hindi pa siya cut off. Cut down lang. Ano, pinutol lang siya, pero dahil may ugat pa siya, pwede pa siyang tumubo ulit. Yun ang buhay natin. Amen, mga kapatid. Hindi ka cut off. Cut down lang. Tinitrim ka lang ng Lord. May binabawas lang si Lord sa'yo. Pero wag mong isipin na ikaw ay cut off na wala ng pag-asa. Again, cut down lang tayo, hindi tayo cut off. And the book of Isaiah, dumating ang point sa bayan ng Israel na ang sabi ng Diyos, enough is enough. Mula pa sa panahon ni Moises, yung kanilang kasalanan paulit-ulit. At ang sabi ng Diyos sa kanila, tama na. Ano? At ang kanyang bayan, nahati yon, na-exile sila parehas. Ano? Binihag sila at sa pagkakataong ito, ang mga Israelites, yung mga taga-Judea, binihag ng Babylonian Empire. At itong mga Israelites na to, nandun sa isang lugar, nandun sa isang bayan na hindi nila bayan. Nandun sila sa isang lugar na kung saan hindi sila familiar, hindi sila nakakapag-worship. At maraming Israelita, pagod na sila. Burden na sila. Nawawala na sila ng pag-asa. Maybe some of them nagtatanong na, Panginoon, talaga bang may plano sa buhay namin?
Di ba? Kaya kung babasahin niyo yung Jeremiah 29:11, para sa kanila yon. Una, hindi po yun para sa inyo. Para po sa kanila yon. Kasi sila, nasa ibang bayan, nasa ibang lugar. Pagod na sila. At gusto na nila sigurong sumuko. Lord, hanggang kailan kami dito sa Babylon? Talaga bang ililigtas mo kami? Para silang puno na pinutol. Ano? Hindi lang isa, kundi napakarami na puno na pinutol. Pero alam ninyo, isa pang slide, on Isaiah chapter 11 verse 1, isa pa, yan. Ang sabi ni Isaiah, a shoot, yung may tubo. Hindi yung baril, kundi may tumubo, may umusbong. A shoot will come up from the stump of Jesse. Si Jesse po, hindi po si Jesse na nasa likod, nakikita ko, harap na harap ko ba. Si Jesse po ay tatay ni Haring David, na lolo ni Jesus Christ. From a branch will bear fruit. Sa kanilang kawalan ng pag-asa, sa kanilang kapaguran, sa kanilang kahirapan, ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Isaiah sa kanila, a shoot will come up. Mayroong lalabas na sibol. Mayroong lalabas na dahon. Isa pang slide. At yung sibol na yan, nagre-represent ng, isa pa pong slide. Naghahang yata yung ating laptop. Okay? Ito ay nagre-represent ng pag-asa. Di ho ba? Yung kanina, tila bagang wala na, end na ng punong ito. Pero ang sabi ni Isaiah, no, a shoot will come out, from the roots of David, and a branch, may tutubo daw na branch, at walang ibang tinutukoy na branch dyan, kundi ang ating Panginoong Jesus. Dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Dahil kay Jesus, binayaran niya yung kasalanan mo. Dahil kay Jesus, hindi ka na pupunta sa impyerno. Kasi dapat pupunta tayo sa impyerno eh. Walang pag-asa na dapat tayo. Paparusahan tayo lahat doon. Pero dahil sa ating Panginoon, nagkaroon ng pag-asa. Mga kapatid, anuman ang situation ng buhay mo, na feeling mo, wala na atang silver lining behind those clouds, na para bang ang haba ng dilim, ang haba ng gabi at wala ng araw. Kung feeling mo puro na lang kahirapan, kung feeling mo wala ng pag-asa ang sitwasyon ng buhay mo, gusto kong sabihin sa'yo, may pag-asa ka. Parang hindi kayo naniniwala. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, may pag-asa ang buhay mo. Sa kabilang katabi, huwag kang mawawala ng pag-asa. Magtiwala ka sa Panginoon. Sa gitna ng kapaguran ng mga Israelita, they are weary and burdened at wala silang pag-asa. Binigyan sila ng encouragement ng Panginoon. Isa pang slide, Isaiah chapter 40. Chapter 40 verse 28 hanggang 31. Ang sabi ng Bible, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired and weary. And this understanding, no one can fathom. Ang sabi ni Isaiah sa kanila, ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah, hindi nyo ba nalalaman, hindi nyo ba naririnig na yung ating Diyos ay Diyos na magpawalang hanggan? Siya ang manlilikha hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Hindi siya napapagod. At yung kanyang pangunawa, walang pwedeng, fathom, Hindi pwedeng masukat. Pinapakita dito, or sinasabi dito na mayroon tayong Diyos. That God is our creator. Mayroon siyang creative power na yung Diyos na to ay kabaliktaran nating mga tao. Tayong mga tao may limitasyon. Tayong mga tao napapagod. Pero yung Diyos na mayroon tayo, hindi siya napapagod. He is a limitless God. Amen? Kaya dapat ang pag-asa natin sa Panginoon. Isa pang slide. Verse 29 hanggang 30. Ngayon, sabi niya, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and the young men stumble and fall. Si Lord daw ang magbibigay ng kalakasan sa mga napapagod.
Pagod ka na ba sa buhay mo? Pagod ka na ba sa sitwasyon mo? Kapatid, may pag-asa tayo. Ang Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat ang magbibigay ng kapangyarihan sa iyo. Doon sa mga nanghina, doon sa mga napapagal, doon sa mga napapagod, ang Diyos ng ating kalakasan. At pag sinabing kabataan, ang ibig sabihin niya, nagsisimbolize siya ng kalakasan, napapagod din tayo. Amen? Siguro kaya nating gising, kaya mong magising ng 24 hours, 48 hours, pero 1 week, siguro kaya pa. Pero 1 month, hindi natin kakayanin yon. May kahinaan tayo. Kahit yung mga malalakas, kahit yung mga kabataan, pwedeng manghina yan. Pero ito yung maganda eh. Isa pang verse. Favorite natin, verse 31. Sabi ng verse 31, but those who hope in the Lord will what? Will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Yes, may kapaguran. Yes, may panghihina. Yes, may kawalan ng pag-asa. Pero kapag ikaw, ang pag-asa mo ay sa Diyos, ibabalik ng Diyos yung kalakasan natin. At para tayong mga agila daw, mga agila, mga majestic na mga ibon yan eh. Mga powerful na ibon yung mga yan. Amen? Kaya ang pag-asa lamang ng buhay na ito ay sa Panginoon. Kung minsan, bakit nag-fail yung pag-asa na yan? Kasi nagtitiwala ka sa tao. Di ba? Kasi nagtitiwala ka doon sa anong meron ka sa buhay mo. Maraming tao, finail na tayo. Tama? Maraming tao, finail ka na. Sa mga pangako ka lang, finail ka na eh. Di ba? Pero ang tiwala natin, hindi sa tao. Yung tiwala mo, hindi sa sarili mo. Yung tiwala mo, hindi sa kung sino mang may posisyon dyan, may kapangyarihan dyan. Even in the government, di ba? Nafi-fail tayo eh. Pero dapat ang tiwala natin walang iba sa ating Panginoon lamang. Dahil mga kapatid, kailanman hindi ka bibiguin ng Diyos. Sa Kanya ay mayroong pag-asa. Anong sabi ni Haring David? Psalms chapter 62, verse 5. Yes, isa pang slide. Yes, my soul find rest in God. My hope, what? Comes from Him. Kaya pala, be still and know that I am God. Amen? Amen po ba yun? Yung ating kaluluwa, ang kapahingahan niya ay sa Diyos dahil ang pag-asa ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Last, hindi po last slide. Okay, faith, hope, and love. Ayan, pag sinabing love, unselfish love, growing out of God's love for me. At pag sinabing pag-ibig, walang pinaka-best na example ang ating Panginoong Jesus. Actually, bago siya umakyat sa langit, sa pang slide, nagbilin siya. The great commandment, the greatest commandment. Anong sabi niya? Matthew 22:37 hanggang 39. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as you love yourself. Sa Old Testament, 10 yan, yung 10 Commandments. Pero sa New Testament, 2 na lang. Love God and love other people. At si Jesus mismo, bago siya ipako sa krus, bago siya umakyat sa langit, sa John chapter 14, verse 31, kausap niya yung mga disciples niya. Ang sabi niya sa mga disciples niya, but the world must learn that I love the Father and that I do just as the Father had commanded me. Isa pang slide. John chapter 15, verse 10. If you keep my commands, you will remain in my love just as I have kept my Father's command and remain in His love. Anong ibig sabihin nun? Si Jesus mismo ang nag-inculcate. Nilagay niya sa isip at sa puso ng mga disipulo niya na kung paano niya mahalin ang kanyang ama, siya din mahalin ang kanyang mga disciples. Do you love Jesus? Mahal ba natin ang ating Panginoon? Amen? Yan yung
Isa, hindi isa eh. Napakaraming bilin ng Panginoon sa mga disipulo niya. Mahalin niyo ako. Mahalin niyo ako gaya ng pagmamahal ko sa aking Ama at magmahalan kayo. Mababasa natin yan, John chapter 13, John chapter 14, 15, 16, 17, hanggang bumalik si Lord sa langit. Hanggang sa may 21, chapter 21, nandyan yung sinasabi lagi ni Lord, mahalin niyo ako, mahalin niyo ako, mahalin niyo ako. It's all about loving God. It's all about loving Jesus. Isa pang slide. At nung si Pedro, itinakwil niya ang ating Panginoon, nag-backslide, bumalik doon sa pangingisda. At nung si Lord ay nabuhay mula sa mga patay, pinuntahan niya si Pedro doon sa may bunuan, sa may dalampasigan. At nagluto pa si Jesus ng breakfast kasi inihintay niya yung mga disciples niyang nag-backslide. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Naghihintay lagi si Lord sa atin. Nagluto pa nga ng breakfast eh. Ibig sabihin nun, pinuprovide pa rin ng Lord ang pangangailangan natin kahit tayo ay tumalikod na sa Kanya. Ganyan kakamahal ng Diyos. Amen? Yung tumalikod ng mga disciple, pagkarating, nakita si Jesus. Kung ikaw yung tumakwil kay Jesus, ano kayang magiging attitude mo? Ano kaya? Jesus, welcome! Nabuhay ka ulit sa mga patay. Di ba? Ganon kaya yon? Siguro hindi Siguro pag nakita mo si Jesus, hindi mo alam kung saan ka susot eh. Yung ulo mo talagang nakayuko ka kasi hiyang-hiya ka. Di ba? Kasi yung master mo for 3 years, tinuruan kayo, minahal kayo, pero tinakwil mo. Pero si Lord pa rin ang umabot. Inabot niya si Pedro at ang mga disipulo at mga kasama ni Pedro. At ang sabi ni Jesus, ito, sinortcut ko na, the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt. Nasaktan si Pedro. Sana all. Siya pa yung nasaktan. Di ba? Kasi 3 times siyang tinanong ni Jesus eh, Pedro, mahal mo ba ako? Pedro, mahal mo ba ako? On the 3rd time, Pedro, mahal mo ba ako? Nasaktan si Pedro. At ang sabi niya, he said, Lord, you know all the things, you know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Itong tanong na ito ni Jesus kay Pedro na mahal mo ba ako, hindi lamang ito simpleng tanong. Ito ay tanong ng pagre-restore. Restoration. Muling pagbabalik. Bakit? Kasi nung si Pedro ay tinakwil ang ating Panginoon, nanlamig yung kanyang puso. Tama ho ba? Nanlamig siya sa Panginoon. Kaya nung nagkita silang mulit ni Jesus, nais ni Jesus na yung pagmamahal ni Pedro kay Jesus ay ibabalik. Manunumbalik. Bakit? Kasi si Pedro ang pastor ng unang iglesia. Si Pedro ang pinagbilinan ni Jesus kasi kung si Pedro walang pagmamahal ni Jesus, ang daming pagsubok na kanilang pagdadaanan. At sa mga pagsubok na yon, kapag walang pagmamahal ni Jesus, si Pedro at mga disciple, madali silang tatalikod. Gaya ng pagtalikod natin kapag may problema tayo. Amen? Kung walang pagmamahal, kung hindi na ibalik ni Jesus yung pagmamahal ni Pedro sa kanya, sa mga hamon, sa kanilang pananampalataya, sa mga kasakitan, sa mga problem, sa mga trials na matitindi na kanilang pagdadaanan, malamang si Pedro aayaw na rin, katulad ng ginawa niya kay Jesus na tinalikuran niya at yung mga disciples. Napaka-importante itong tanong na ito dahil ni-restore ni Jesus yung pagmamahal ni Pedro sa kanya at hindi lang pagmamahal ni Pedro, kundi yung pagmamahal ng mga disipulo ng ating Panginoon. Anong patunay? Isa pang slide. Hanggang kamatayan, minahal nila si Jesus. Again, hanggang kamatayan, minahal nila si Jesus. Hindi madali ang kamatayan ng 12 apostol. Si Matthew, anong ginawa kay Matthew? Sinibat hanggang mamatay. Si James, inihulog. Inihulog sa 3rd floor. At nung nakitang buhay pa, binato siya hanggang sa siya ay namatay. Sino pa? Si Jude,
Siya ay pinako sa Persia. Si John, ito lang yung nabuhay, yung sumulat ng Revelation, pero ginawang fried John. Hinulog yan sa kumukulong mantika. Si Matias, binato, pinugutan ng ulo. Si Philip, alam niyo ba yung taga-hook? Yung malalaki, yung sa barko, yung angkla ng barko. Siguro yung dalawang paan niya, hinok. Binitin siya ng patiwarik. Itatakwil mo ba si Jesus o hindi? Hindi nila tinakwil ang Panginoon. Di ba? Si Pedro, pinako ng pabaliktad. Si Jesus, di ba nakaganyan? Si Pedro, nasa ilalim yung ulo niya. Si Thomas, sinibat hanggang mamatay. Yung isa pang James, pinutulan ng ulo. Yung isa pang Simon, pinako sa krus. Yung si Andrew, hindi si paring Andrew, pinako ng paek. Ganyan. Si Bartolome, ganun din, hinagupit hanggang mamatay. Yung sumulat ng Corinthians, si Apostle Paul, pinugutan ng ulo. Bakit hanggang kamatayan nanatili sila sa Panginoon? Bakit? Kasi nandun yung pagmamahal ni Jesus sa kanila. Bakit tayo uulan lang, hindi tayo pupunta ng church? Bakit tayo hindi lang nakamayan dito sa may church, hindi na atin ng service? Bakit tayo napagsabihan lang ng pastor natin, hindi mo na ako magmi-ministry, hindi mo na ako atin, pero bakit sila hanggang kamatayan sumunod sa Panginoon? Hindi itinakwil ang Diyos. Bakit? Kasi mayroong pagmamahal ni Jesus sa kanilang puso. Punong-puno sila ng pagmamahal. Ang tanong, mahal nyo ba si Jesus? Mahal ba natin si Jesus? Sigurado tayo. Sa pang verse, Revelation chapter 2, verse 3 and 4, you have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. To the church of Ephesus, ang sabi ni Jesus, yet I hold this against you. You have forsaken your first love. You have forsaken the love you had at first. I-check natin yung ating mga puso ngayon. Mahal pa ba natin ang ating Panginoon? Yang pagmamahal na yan na meron tayo, dadalhin ba tayo hanggang kamatayan? Hindi ka ba bibitiw kay Lord? Sa Church of Ephesus, nawala yung kanilang pag-ibig sa Panginoon. Mga kapatid, naglilingkod tayo kasi mahal natin si Jesus. Pumupunta tayo ng church, naliligo tayo, nagsasacrifice tayo kasi mahal natin si Jesus. Nagpapastor kami kasi mahal namin si Jesus. Tumutugtog tayo, kumakanta tayo, nasa media tayo, nag-a-usher tayo kasi mahal natin si Jesus. Yun ang rason kung bakit nandito tayo tuwing umaga kasi mahal natin ang ating Panginoon. Wala nang ibang rason dapat. Kaya walang rason para sabihin mo, hindi na ako mag-church, tatalikod na ako sa Panginoon, susuko na ako sa pananampalataya ko, hindi na ako maglilingkod. Walang rason kung mahal mo ang Panginoon. At ito ang desire natin ngayong oras na ito, ngayong araw na ito. Panginoon, ibalik mo ang pagmamahal ko sa'yo. Amen ho ba yun? Kasi kung mahal mo ang Diyos, walang mahirap. Kung mahal mo ang Diyos, walang kondisyon. Kung mahal mo ang Diyos, walang ibang rason. Di ba? Kasi minsan, pag sa ministry, tara mag-ministry tayo, ay busy kami. Busy kami sa buhay. Tara mag-e-life tayo, busy kami. What if kung si Lord busy sa'yo? Lord, pahingi ng blessing. Ay, sorry anak, blessy ako sa'yo. Lord, sagutin mo yung panalangin ko. Ay, sorry anak, busy ako ngayon. Sagutin ko na lang yung prayer niya kasi andito siya lagi sa church. Paano kaya kung ganun si Lord? Di ba? Kaya kung gaano ka kamahal ng Diyos, mas higitan mo yung pagmamahal na yon. We are here because we love Jesus. Amen? Amen? Sa mga nagmamahal kay Jesus, palakpakan mo nga ang Panginoon. Hallelujah! Isa pang slide. Pero tandaan natin, 1 John 4:19, we love because He first love us. Amen? Minahal ka ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Ayaw ng Diyos na yung buhay mo ay walang patutunguhan. Ayaw ng Diyos na masayang ang buhay mo sa mundong ito. Ayaw ng Diyos na buong buhay mo nandyan ka sa sakit, nandyan ka sa karamdaman, nandyan ka sa kahirapan. Hindi yan ang nais ng Diyos. Dahil mahal ka ng Panginoon,
nais niyang maayos yung buhay mo. Nais niyang gumanda yung buhay mo. Nais niyang pagpalain yung buhay natin. Amen? Last 2 slides. Hallelujah. Romans 8:37 hanggang 39. No, in all these things. Ano yung all these things? Kung ating babalikan yung mga previous verses niya, tumutukoy yan sa mga trials. Tumutukoy yan sa mga problems. Tumutukoy yan sa mga hamon ng buhay. Sabi niya, walang anumang trials or hamon ng buhay. Isa pa pakibalik doon. Because we are what? We are more than conquerors. Tayo daw ay mananagumpay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mananagumpay ka. Yung mukhang yan, mananagumpay. Amen. Mga nagmamahal sa Diyos at minahal ng Panginoon, mananagumpay tayo. Walang pagsubok sa mundong ito ang pwedeng makahadlang sa iyo. Bakit? Ikaw ay mananagumpay. Ano sabi niya? For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers. Verse 39, neither height nor depth, nor anything in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang pwedeng makapagpahiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kapag kinapitan ka ng Panginoon, kapag si Lord ang kumapit sa iyo, hindi ka niya bibitawan. Ganyan ka niya kamahal. Amen? Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo sa ngayon, may purpose kung bakit mo dinadaanan yan. Huwag kang mag-alala, hindi nais ng Diyos na ipahamak ka, kundi ang nais ng Panginoon, pagpalain niya ang buhay mo kasi mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? Tayong lahat ay tumayo. And we will again sing that song. Ang ganda ng song kanina, no? The goodness of God. Amen? Sa kabutihan lamang ng Diyos kung bakit tayo nandito. Sa kabutihan lamang ng Diyos kung bakit nandyan ka pa rin sa paglilingkod. Punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pag-ibig na Jesus sa puso mo. At dahil mahal ka ng Diyos, mahal mo rin ng Panginoon. Amen? Wala tayong ibang gawin ngayong umaga, magpasalamat. At sabihin, Lord, salamat. Your goodness, your faithfulness, your mercy and your loving kindness, it is new every morning. Let us worship the Lord. I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Sige, alay mo ang buhay mo sa Panginoon. From the In your moment step of that faith, I you will find Him. wake up, Siya yung healer mo. till I Siya yung lay provider mo. my head, Siya yung Messiah mo. I will sing. Wala tayong ibang gagawin. Awitin lamang ang kabutihan ng Panginoon. I love your voice. You have led me through the fire, any darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. In all my life you have been faithful. The one that we serve, the one that we love. All my life Faithful you God have been is a so, good God. so Loving Father. good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. So faithful, faithful, Lord. All my life you have been so, Strengthen our with faith. every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Sige. Sambahin mo ang Panginoon. Ang Diyos na mabuti. Ang Diyos na tumawag sa iyo. Ang Diyos na nagbigay ng pag-asa. Ang Diyos na nagmahal sa iyo. Oh, hallelujah. We sing of your goodness, oh God. We sing of your love, oh God. In you there is hope, Lord. There is strength, Lord. Oh, Rasanta Rabahao. In the name of Jesus, Panginoon, punuin mo ang bawat isa ngayong umaga. Punong-puno ng pananampalataya. Punong-puno ng pagtitiwala. Punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng pagmamahal sa iyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. You are our good God. You are our great God. All my life you have been faithful. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon, kapatid. All my life Sinamahan ka niya. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo. with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Ang amin laming magagawa, Lord, ay ibalik sa iyo ang kabutihan mo, Panginoon. Ibalik sa iyo ang pagsamba na nararapat lamang, Panginoon, sa iyo. Lord, hindi mo kami iniwan. Ikaw ang nagsimula ng pananampalataya na mayroon ngayon sa puso namin.
At dalangin namin, Lord, sa bawat araw, lumago ang pananampalatayang ito, Panginoon. Hanggang sa iyong muling pagbabalik, you will find us, Lord God, na nagmamahal at nagtitiwala pa rin sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa, Jesus. You are our living hope. Lord, hindi mo kami iniwan. Dumaan kami, Panginoon, sa mga matitinding hamon ng buhay namin. Salamat, Lord, meron kaming pag-asa sa iyo, Panginoon. Hindi ka nagpabaya at hindi ka nagkulang. At ngayong umaga, Panginoon, Lord, binabalik po namin, nire-renew po namin ang pagmamahal ni Jesus sa mga puso namin, Panginoon. Lord, punuin mo kami ng pagmamahal ni Jesus ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, Panginoon. Hindi kami susuko sa aming pananampalataya. Even to the point of death, we will serve you. We will worship you. We will love you. Our great, our good, our faithful God. Hallelujah! Hallelujah! You are good, Lord. You are a good, good Father. And we will sing of your goodness, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, magpasalamat ka sa Panginoon. Magpasalamat ka kay Lord sa pag-asa, sa buhay, sa kalakasan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagpapala. Ipagpasalamat mo yan kay Lord. Yung success mo, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Thank you, Lord. Kaya, Panginoon, patuloy ang pagsamba at pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo namin binibigay. Sa pangalan ni Jesus, lahat na nagmamahal sa Diyos, lahat na nagmamahal kay Jesus, magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Pastor Israel, for that very overwhelming message for all of us. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. And right now, atin pong ihanda ang ating kaloob sa atin pong Diyos na buhay. Napag-aralan po natin kanina, it's all about faith, hope, and love. Amen. Alam niyo po ba that this time, it is the time that our faith will arise in giving. Amen? And even we hope for the Lord as we wait for Him and as we wait for the harvest. We obey the Lord because we love Him. Amen po ba? We obey the Lord because we love Him. As He first loved us, so are we. As we give love through giving, so as He is. Amen? He is our Lord, He is kind, and He is our provider. Amen? He is our great provider. Alam niyo po, sa moment po na walang-wala ka, sa moment na meron ka, lumapit ka kay Lord because He is our sovereign God. He will multiply everything that you have. Hindi mo mamatanto ngayon, pero sasabihin ng Panginoon, i-remind ka ng Panginoon, ipaparealize ng Panginoon kung gano'n siya kadakila sa buhay mo. Amen? With the small things na meron ka, ano yung maibibigay mo kay Lord? Ano yung maibibigay natin kay Lord? Amen? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. At atin pong itaas na may pananampalataya at pagdakila sa ating Panginoon na may pag-ibig sa Kanya. Hallelujah. Father God in heaven, Lord, we come before you, Lord, with a humble heart once again, Lord. Lord, check our hearts, Lord, as we give, Lord. The motive of our hearts, Lord. Lord, these are our hearts, Lord. Mahal ka namin, Panginoon. Higit ang ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. And Lord, you deserve everything, Panginoon, na pagbabalik puri sa iyo, Panginoon. And Lord, kulang pa, Lord, ang lahat ng meron kami. Oras, panahon, Lord, you gave the best for us. That's why, Lord, we give our best for you, God. And Lord, with these tithes and offering, Lord, may, Lord, be pleasing before you, God. Lord, as holy, oh God, in front of you.
Lord, ito pong bagay na to, Panginoon, ay nagmumula sa aming puso, Panginoon. Lord, we pray, O Lord, that it will stretch forward, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng kaluluwa na hindi pa nakakatanggap, Panginoon. And Lord, it will use this, O God, for the advancement of your kingdom, Panginoon. Father God, we pray to anoint our offerings and tithes, Lord, before you. Lord, make be holy, Panginoon. And Lord, we pray, O God, that you will abound every, Lord, heart right now, Lord, with a gratitude, Lord, with a grateful heart, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa cheerful heart na meron po kami ngayon, Panginoon, as we give to you, Panginoon. Lord, we pray, sabi po sa inyong pangako, Panginoon, that you will, Lord, open the heavens, Lord, and you will pour out the blessings, Lord, in every areas of our lives, Lord. And I pray right now, Lord, we declare, Lord, in every areas of our lives, Lord, anumang bagay, Lord, na nasira, anumang bagay, Lord, ngayon, Panginoon, na wala pa, Lord, you will create and you will restore, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Ganun din po, Panginoon, sa lahat ng nagbubunga ngayon, Lord, sa kanilang business and sa kanilang employment, Lord, we know and we believe, Lord, na pagyayabungin mo pa po ito, Panginoon. For you said, Lord, that you have plans for us and you have, Lord, you have our future with you, Panginoon, to give us, Lord, this future and, Lord, this hope, Lord. Salamat po, minsan pa, ikaw po ay dakilain, Panginoon, sa amin pong bigay, sa amin pong kaloob, Panginoon. Sa iyo pong papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. offering, we also accept GCash or CIMB account. Next po. Prayer meeting, tuloy-tuloy pa rin po yan every Friday, 6 p.m. And of course, our anointing service every last Friday of the month. Ushering ministry, meron po tayong fellowship every third Sunday of the month. Ayan, I believe 1st June. Okay, June 1, after worship service, meron din po tayong ushering ministry. Kung ano man po. Next po. Fellowship. Ayan po, meron po tayong fellowship sa June 1 sa mga ushers. Next. GCF HOP invites po the kids with the theme Journey, Discovering God's Miracles Along the Way. Yan po ay magaganap from May 4, 11, 18, and 25. So we encourage po ang ating mga anak na i-enroll po natin sila dito dahil 4 days lang naman po ito. Next, Men's Ministry. Meron po tayong post-Father's Day Fellowship and film showing. Yan po ay sa June 15, 11:30 a.m. till 2 p.m. Ayan, Budol Fight lunch po will be served with only coffee. Ayan, social. Ayan, may allow me to welcome our first-timers. Pwede po bang tumayo ang aking mga tatawagin? Brother Charles Brian Pagsolingan. Ayan. Brother Richelle de la Cruz, invited by Sister Liza de Vera Pagsolingan. Tumayo po ang ating mga tinawag. Meron pa po ba? Sister Rochelle Aimee Calderon and Sister Violeta Calderon. Invited by James John Calderon. Ayan, meron pa po ba?
Ayan, of course, welcome home, Elder Eric Arenas, all the way from United States. And sa mga bago po, church, alam niyo na po, in 1, 2, 3, welcome, welcome. Ayan, a reminder din po. And of course, congratulations sa ating newly LPT Steve, ang ating pong base sa ating worship team. Congratulations, Steve, for passing the licensure examination for teachers. Ang dami na pong teachers ng House of Prayer. And reminder po sa mga ka-e-life po ni Pastor Israel, meron po tayong fellowship right after the service. So we encourage the e-life members of Pastor Israel to stay after service. Meron po ba? Ayan, lahat po tayo ay sabay-sabay na tumayo as we declare our favor confession. Ayan, in 1, 2, 3. In the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It profusely abounds in me. I am a part of a generation that is experiencing God's favor immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, and policies and rules changed, and battles won in which I do not have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life, and that is the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ating patuloy na tanggapin ang masaganang biyaya, pagpapala ng ating Amang nasa langit, ang kapatawaran at ang pag-ibig na iginawad ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-isa ng banal na Espiritu Santo. At sa linggong ito mga kapatid, tayo ay hahayo sa kalooban ng ating Panginoon. Aming Amang Diyos, minsan pa Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo. Nagtitiwala kami Panginoon sa iyong kalooban. Lord, ano man Panginoon ang nais mo sa buhay na ito, ikaw ang masunod Panginoon. At patuloy, O Diyos, sa bawat araw, ano man ang sitwasyon po ng buhay namin, Lord, mangingibabaw ang aming pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Lord, ano mang sitwasyon ng buhay namin, hindi kami nag-iisa, meron kaming kasamang Diyos at ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. At salamat sa pag-ibig mo sa amin at sa pag-ibig ni Jesus na meron po kami, Panginoon. Patuloy na yung pag-ibig na yan ang bibigay, Panginoon, sa amin ng kalakasan na magpatuloy sa aming paglilingkod, Panginoon. Kalakasan, Lord, na mahalin ka, Panginoon, sa buhay na ito. Hanggang sa iyong muling pagbabalik, matagpuan mo ang bawat isa na tapat na naglilingkod sa iyo. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Isa na namang linggo, O Diyos, na papatunayan po ninyo kung sino kayo sa buhay po namin. Ikaw ang aming masumpungan, Panginoon, sa araw-araw na meron po kami.
Lord, patuloy na ibigay po ninyo ang bendisyon, ang pagpapala, Panginoon, ang pag-iingat, ang proteksyon, ang mahabang buhay, ang kalusugan sa bawat isa. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Magkamayan po tayo mga kapatid. See you next Sunday at 9 a.m. Mga anak, magmano sa ating mga magulang.